Sabi niya, "Come to me and I'll give you rest." Yan ang napakahalagang turo ng Panginoong Jesus. Sa akin kayo pumunta at kayo ay mapapahinga. Matthew 11:28-30. I'll be reading from the Contemporary English Version. "If you are tired from carrying heavy burdens," meaning religious burdens, "come to me, not to the religious authorities, and I'll give you rest. Take the yoke I give you, not what they give you. Put it on your shoulders and learn from me, not from them. I am gentle and humble, they are not, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light, unlike their yoke and burden." We took the liberty to put parenthetic expressions to put meaning and context to what Jesus was saying. Pero kung sa kanya lang tayo kukuha ng quote, sabi niya, "If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light." Napakalaking palaisipan sa maraming tao kung anong tinutukoy dito ng Panginoon. Liban na lang talaga i-contextualize natin. Sabi niyo, kayong mga napapagod, mga nabibigatan sa inyong mga dala, sa akin kayo pumunta. Ang laging usual na pagbasa ng mga tao doon mga dalang kasalanan, mga dalang bisyo, mga dalang masasamang ginagawa. Pero ang konteksto ng pagtuturo ni Lord sa Matthew 11, religious context. Mga taong nabibigatan, hindi sa kasalanan, kundi sa sobrang kabanalan. Mga taong nabibigatan, hindi dahil sila nasa sanlibutan, kundi sobra silang relihiyoso. Ang nagpapabigat sa buhay nila ay napakaraming religious doctrines and teachings na ang bunga, hindi sila lumalaya, lalo silang nakukulong, hindi gumagaan ang buhay nila, lalong bumibigat. Kaya si Lord nagbigay ng alternative sa mga tao. Libo-libo na ang pagtaon ng ating relihiyon, kung sa kanya sasabihin niya ito. Pero napahinga ba kayo? Hindi kayo napahinga. Napagod lang kayo ng napagod, nahirapan kayo ng nahirapan. At yan ay inulit din ng Gamaliel sa Book of Acts. Sabi niya, napakarami nating ipinapataw ng mga batas at mga regulasyones sa ating mga kababayan na hindi naman nasunod ng ating mga ninuno. At tayo din hindi natin nasusunod. So yung pagod na tinutukoy ni Lord sa Matthew 11:28-30, hindi pagod ng isang makasalanan, kundi pagod ng isang relihiyoso. Sobrang pagpapakarelihiyoso niya, nagkapagod-pagod na tuloy ang kanyang buhay. At sabi niya, sa akin kayo pumunta. Kasi nga may ibang pinupuntahan yung nagpapabigat ng kanilang buhay. Yung ibibigay ko sa inyong pasanin, sabi ni Jesus, the religious burden I will give you is light. It is easy. You will find rest for your souls. Sabi niya, ako ay mapagpakumbaba, ako ay humble, hindi ko kayo mamaliitin, hindi ko kayo husgahan, mapapahinga kayo. Magaan na dalhin itong aking ibibigay sa inyo. One great ministry of Jesus is to give rest to the weary. To be specific, is to the religiously and spiritually tired. Kung nakakapagod maging makasalanan, nakakapagod din sobra maging relihiyoso. Kung nakaka-oppress ang kasalanan, yung extreme niya, na extreme religiosity, nakakapagod din. So one great ministry of Jesus is to make religious and spiritual life restful and easier for people. Sabi niya, hali kayo sa akin kayo sumunod. Yung kailangan nyong kapahingahan, yung kailangan nyo na ma-relax kayo, kailangan nyo na walang patakarang pagtanggap, pagmamahal, ibibigay ko sa inyo. Kasi naaawa ako sa inyong pagod na kayo, hindi pa rin kayo enough, kulang at kulang pa rin. Misguided and misguiding religion makes life more difficult, more tiring. Puro bawal o puro sa bawal ang emphasis ng mga turo, nakakasakal. No? Maraming nagkukulang tuloy dahil sa dami ng regulasyon na hindi makayang sundin, kaya maraming kinakapos. At dahil kinakapos, napipilitang magkunwari at nakakapagod magkunwari. Kung atin talaga itong oobserbahan mga kapatid,
Misguided religion oppresses. Kasi kung meron kang kasalanan, hindi mo maipakita sa mga kapatiran, hindi mo masabi, kasi uhusgahan ka. Liliit ang pagtingin sa'yo. Baka tanggalan ka ng ministry kung may kulang. Kaya ang mga pamilya, lalo buong family, umaten ng church. Pag merong anak na naging addict, pag may anak na naging unwed mother, pag may anak na nagkaroon ng maraming problema, hindi nila masabi sa church. Nahihiya sila. Sasabihin, ano na lang sasabihin sa atin sa church? Deacon pa naman ang tatay mo. Ako pa naman, nasa kuwari. In other words, naging burden na lagi kang may patunayan, naging burden na lagi ka dapat na perfect, at pagka less than perfect ka, napipilitan ka magkunwari. Nakakapagod. Hindi yon ang espiritualidad na gusto ni Jesus. Sabi niya, you relax lang kayo. Paano mga kapatid makaka-relax? Makaka-relax ka lang kung perfect ka kasi wala kang itatago. O kaya, makaka-relax ka lang kung kayo mismo ay nagpapatawaran, kayo mismo ay tumatanggap sa isa't isa, hindi naghuhusgahan, hindi nagsusumbatan, hindi nagsusumbungan, doon ka lang marerelax. Kaya ba natin maging perfect? Hindi. Alam yun ni Jesus. Kaya ang ginawa niya, niluwagan niya. Dahil gano'n naman talaga ang original intention ng Diyos para sa mga tao. Kaya noong ang mga religious leaders ay pinagsasabihin ni Jesus, sabi niya sa Luke 11:46, "You experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them." Sabi niya, may kakahinatan kayo, may pupuntahan kayo, lagot kayo, mga experts of the law. Ang ginagawa niyo, pinapahirapan niyo mga tao, ang dami niyong ipinapataw na utos, ang daming requirement, ang daming regulasyones, na hindi nila makaya. Tapos di nyo naman tinutulungan kayanin yun. In fact, kayo nga, hindi nyo kinakaya yun sabi ni Jesus. Kaya kung bibilangin ninyo ang lahat ng comment ni Lord na nangre-rebuke, napakarami na ni-rebuke niya mga religious leaders na nagpapahirap sa tao. Yun ang woman caught in adultery was not even rebuked as sharply as the religious leaders were rebuked. Kasi ang ayaw na ayaw ni Jesus ay yung relihiyon na pabigat sa buhay. Na siyang nagiging puntahan ng maraming tao, nagiging relihiyoso noon, maski ngayon. Nakakatanggap nga ako ng mga tanong sa Facebook. Sabi, Pastor, yung buong pamilya po namin nagsaserve sa church. Minsan po, umabsent kami kasi anniversary ng mga lola namin sa probinsya. Di buong pamilya kami umuwi. Napagalitan kami. Pagkatapos, minsan naman, may namatay na kamag-anak namin. Di sabay-sabay din kaming absent. Napagalitan kami. Nung nakakatatlo na po kami, gusto na kaming itiwalag. Anong gagawin mo kung may kailangan na family event? Hindi ba pwedeng umabsent? So, kasi po, kami, mga lingkod kami. Yun nga, lingkod ka nga, kaya lalo ka naman dapat may privilege, so pwede ka namang mapahinga. Lalo't kailangan. Huwag lang naman ang dami mo ng absent na walang kalatoy-latoy ang dahilan. Pero ano ba yung may ikakasal kayong pinsan, a-attend kayo, masama ba yun? Minamasama ng church, nahirapan yung mga tao. Na dati, maluwag ang buhay nila, ngayon pati haba ng buhok nila, kukulayan yung buhok nila, ay nire-regulate. Pati, hindi ka pwede mag-boyfriend hanggang nasa ganito kang edad. Hindi ka pwedeng mag-ganito. Dumami yung bawal, na kahit nung panahon nga ni Jesus na ang dami ng bawal, wala yung mga bawal na yun nadagdagan. Hindi ka pwedeng mag-play ng secular music. Hindi ka pwedeng magganito. Sino may sabi na may secular at may sacred music? What makes music sacred is its content, the words. So kahit hindi yan kinakanta sa church, kahit kinakanta sa radyo, sa TV, kung magaganda yung words at hindi laging kailangan tukol sa Diyos, kung halimbawa pinupuri mo ang napakagandang sampagita, abay napakagandang song of worship yon kung kinikilala mo na ang sampagita ay likha ng Diyos. At ang kagandahan belongs to God because God is beauty. Hindi naman kailangan laging yung pangsimbahan ng kanta. Pero dumami ang regulasyon. Humihirap ang buhay. So people go underground. Nagiging kunwari lang naman hindi naman nagiging perfect. Nagbabalat kayo lang. Kasi nga, mahuhusgahan. Yun ang ayaw ni Jesus. Sa Matthew 23:13-14, another rebuke niya sa mga religious leaders. Sabi niya, "You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs.
you lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves and you keep others from going in. Can you imagine these harsh words? Hindi binitawan ni Lord sa prostitute, sa tax collector. No, sa religious leaders. Sabi, may nakalaan sa inyo na tapat na parusa sa inyong mga pagmamalabis. Puro lang kayo pasikat. Ganun. Hindi nyo pinapayagan ng taong makarating sa langit. Kayo man, hindi rin naman kayo pumapasok. At ang langit na ito, hindi lang laging yung langit na kaligtasan ng kaluluwa pag namatay ka. Kasi ang langit din ay dito sa lupa. Yung tahimik ka, payapa ang iyong loob. Hindi ka naliligalig, hindi ka nagkukunwari, hindi ka stress. Langit din yun. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So it is possible to have a slice of heaven on earth. And heaven is peace. Heaven is love. Heaven is contentment. Sabi niya, alam nyo, hindi makakaranas ng heaven o peace o katahimikan ng mga sumusunod sa inyo sa dami ng pinagbabawal nyo na kahit sila supermen or superwomen, imposible nilang masunod lahat. Needless religious regulations make it hard for people to enjoy God's heaven, which could mean rest or peace while on earth. Yung heaven naman kasi hindi lang sa kabila ng mga ulap. Kaya nga, mapasa amin ang kaharian mo. Masunod ang loob mo dito sa lupa, gaya din ng sa langit. So, ibig sabihin, dapat talaga nakakarating yung langit sa lupa. At sabi ni Jesus, kung sa inyo lang susunod ang mga tao, hindi nila mararanasan ng langit. Kasi lagi nyo pinapagilty, lagi nyo pinapagalitan, lagi nyo pinipilit magtago at magkunwari ang mga tao. Be free from needless religious regulations, control, and burdens. That is what Jesus' will is for you. Hindi tayo gusto ni Lord na ipahamak, ipatali, ipakulong. Sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. So Jesus reduced the law into one, and that is love. Sabi sa kanya, alin po ang mataas na uri ng kautusan? Sabi niya, love God and love others as you love yourself. So, ano na lang ang bawal kung love na lang ang law? Di yung hindi loving at hindi kind, yun ang bawal. So, hindi bawal magkulay ng buhok. Ngayon, kung yung buhok mo nakatusok sa mata ng katabi mo na sobrang nakatirik, bawal yun kasi hindi na yung loving Diba? Kung ninanakaw mo yung pangkulay ng buhok mo, hindi na yung loving. Pero yung kulay lang itself, anong moralidad ng kulay ng buhok? Ano ang moralidad ng gupit ng buhok, ng haba ng buhok? Pharisaic issue yan. Hindi yan issue ni Jesus. Ano ang bawal na isuot? Kung ang tao ay sobrang naaakit na sa'yo, hindi na makapag-concentrate dahil nakabulwak na ang lahat ng dapat mo sana'y ikinikip-kip at tinatago, di bawal yun kasi hindi loving. Because you cause people, to be defocused on what is good and to be obsessed with you. Hindi mo naman sila mamahalin kung pansinin ka nila. So, masama, nakakasama. Pag pinansin mo kanila, hindi mo naman susuklian ng pansin. So, tinakaw mo lang sila, nagiging unkind. So, yun ang mga bawal. Yung hindi loving. Kasi isa na lang nga natin ang law, sabi ni Lord, love. Sabi niya, by this, people will know that you are my disciples. Hindi by your hairstyle. Hindi by the length of your hemline. Hindi by the version of Bible you read. Sabi niya, if you love one another, people will know that you believe in me. That you are my disciples. And because you are loving, you'll be ethical. Your ways will be considerate. You will be very, very accommodating to people. Yun ang kaisa-isang iniwan ni Jesus na command. Bakit pinaparami ng mga Kristiyano? Bakit pinapadami pa ang pagpapahirap? At sinasabi ni Paul, love is patient and kind. Kung impatient ka dahil sa ang dami mong pinapagawa, pinagbabawal, hindi ka na kind nun, hindi ka na loving. Lalo mo na be-break yung law ni Jesus. Now, freedom from the law means freedom from sin. Bakit ba dumating si Jesus? At bakit siya sinundan ni Pablo? Ang mga tao sobra ng taling-tali sa mga religious laws ng mga religious systems.
And Jesus came to set them free because that's at the will of the Father for people. That's why the religious system was the one that killed Jesus. Kasi nawalan sila ng halaga, nababawasan ang importansya nila, at nababawasan ang kontrol nila sa mga tao, they had Jesus killed. Hindi naman yung mga makasalanan nang humingi na si Jesus ay patayin eh. Yung mga relihiyoso ang humingi nun. Kasi ayaw nila ng pagpapalaya ni Jesus dahil gusto nila, hawak nila sa leeg ang mga tao. So, bakit free from sin ang mga tao na nananalig kay Jesus? Sabi ni Paul, Romans 2:12, all who sin under the law will be judged by the law. Suriin nyo to, ha? Who are the people who are under the law? The Jewish people were under the law. The Gentiles were not. Never in the history of the Jews did they convert Gentiles. Hindi sila mahilig mag-convert. Sa kanila, yung pananalig nila, kanila lang. Sa tingin nila, sila lang ang kausap ng Diyos tungkol sa law. Therefore, ang usapan tungkol sa law, ang covenant tungkol sa law, was about the Israelites. It concerned them. Ang tanong, hindi ka Israelite, hindi ka Jew, Gentile ka, you are not under the law. Bakit ka magpipilit sumali sa usapan na yun mismo mga kausap na Jew, hindi makatupad? Hindi nga nila magawa lahat. Ikaw na hindi kasali, sasali. Kaya kinlarify yun ni Paul. Sabi niya, you are not under the law. First of all, you are not Jews. Kausap ba kayo sa Mount Sinai? Kausap ba ang mga ninuno nyo? Hindi kayo kasali sa usapan na yan. Sila ang nung araw ay pinagbawalan, huwag kakain ito, huwag kakain nun. Ba't naman ikaw na hindi kasali? Sasali ka pa ngayon, ayaw mo na rin kainin yon. Hindi ka naman nga kasali sa usapan na yan. Ang point is, the law was given as a covenant with the Jewish people who were freed from slavery in Egypt. Ang tanong, kasali ka ba o ang mga ninuno mo sa nag-exodus? Bakit ka sasali sa contract na yon? Ang hirap-hirap sundin. Kaya si Jesus mismo, pinalaya na niya yung mga Jews, yung mga Hudyo, sa mga usapan na yon, sa mga regulasyones na yun, ng pagkain, ng Sabat, at kung ano-ano. Kaya, binrake na nga ni Jesus kung tutuusin yung law of the Sabbath, yung mga law ng cleansing law, yung mga purification law, para ipakita niya na tapos na ang usapan na yan. Meron ng bagong usapan, meron ng New Covenant, meron ng New Testament. Gusto na ng Ama sa Langit ay lumuwag ang inyong mga buhay, makalaya kayo sa effect ng law. Ngayon, yung mga Gentiles, na kahit kailan hindi naging under the law, lalo namang hindi nakasali sa usapan na yon. Pero, yung mga Jewish Christians, akala nila, pag naging Christian sila, Jew pa rin sila. So may mga conservative Jews who maintained that Christians or Jews who had become Christians must still be under the law. Kaya nung may mabalitaan nila na may mga Gentiles na naging Christian, in-insist nila, o kayo mga Gentile, hindi kayo under the law, hindi kayo mga circumcised. Ngayong nagiging Christian kayo, dapat maging Jew muna kayo, kailangan pa circumcised kayo. Kaya nagalit si Paul. Sabi niya, the Gentiles will have a circumcision of the heart. It's a spiritual circumcision, not a physical one. Kayo nga, hirap na sa mga inuto sa mga ninuno natin. Pati ba sila na iba ang ninuno, idadamay nyo pa sa usapan na yan? Kaya nagkaroon ng maraming issue noon. Kasi ayaw ng mga Jewish Christians na yung mga Gentile ay kumain ng mga bawal sa mga Jew. Kaya nga, si Paul, sabi niya sa Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace. Sabi niya, hindi na kayo alipin ng kasalanan. Not because you are sinless. Not because you are perfect, but because the law has no power on you. Hindi kayo Jew. At number 2, kahit Jew kayo, nanali kayo kay Jesus, napalaya na kayo sa hold ng law, sabi niya, you are not under the law. Therefore, you are not guilty. No longer under the law, therefore, not in sin. Remember, the believer in Jesus is sinless, not because the believer is holy, but because the law that makes you sinful when you break it
does not have a hold on you. At yun talagang nilinaw na masyado ni Pablo. You are not under the law but under grace. Kaya ang mga evangelical Christians, we say, we are saved through faith in Christ by grace of the Father. Bigay lang, regalo lang. Itinuturing akong walang kasalanan, hindi dahil wala akong kasalanan, kasi hindi naman ipinapatupad at pinapairal sa buhay ko yung law that was in effect in the lives of the Jews. Kaya nga, buti ka, hindi ka Jew, hindi ka kasali sa usapan. Ba't ka ngayon kusang sasali pa doon? Dahil yung mga Jew mismo, pinalaya na ng Panginoong Jesus. So, believers are free not because of 100% submission to religious law, but because of the punishing effect of the law has been voided by grace. Parang ganito, no parking, nakalagay, nagpark ka, may huhuli ngayon sa'yo, oy, bawal niya mag-park, hulihin kita. Pero sabi mo, exempted ako sa law na yan. Yun, voided. Because the law was voided for you. Kaya ngayon naman mga Christian, not knowing that and not knowing the history of the Jewish people and that the history of the covenant was with the Jewish people, not with the Gentiles, Gentiles na nga sila, pinapagod pa nila ang sarili nila na maging Jewish. Kaya ngayon may mga uso-uso pa na kinokopya nila yung mga patilya ng mga Jew, yung mga suot, yung mga traditions ng mga Jews, yung mga piyesta nila, and even Jewish terms. Ayaw na nilang gamitin yung Greek, even English terms of names in the Bible, kailangan Jewish pa. Well, there's nothing wrong with using the names. Kaya lang, something becomes wrong when you say it's the only name that works and they should be called only by that name. Dahil nagkakaroon ka ng bagong amo. Una, kailangan ka maging Jewish. Second, nagiging second class tao ka kasi magiging first class yung mga Jew eh. Kaya nagkakaroon ng political dimension yon pagka sumali ka sa ganung mga usapin. Many churches emphasize freedom from the law, yes, but only in matter of salvation. Sasabihin nila, salvation is free. You are free from the law. Pero oras na na-save ka na, sinabi mong believer ka na, tatampakan ka na naman nila ng mga bagong laws. So yung pala, sandali ka lang free from the law. But the moment that you accept Jesus and you have become a member of the church, ang dami na namang laws. E di parang deceptive yun. Nasaan yung freedom in the Lord? Nasaan yung gaan? Remember, freedom is not licensed to do anything you like. Because merong law na love. So ang standard mo na lang, is this loving? Will what I do be loving? Pagbabawalan ko ba ang pamilya na ito na umabsent, na may event sila sa probinsya, loving ba yun? O gusto ko lang silang laging gamitin sa church, kaya mamatay ang lola nila, ikasal ang pinsan nila, o may event. Basta, nandito sila dapat naglilingkod, di ginawa mo lang silang instruments. Di mo sila minamahal. Chinichimay mo lang yung mga tao. Which is really happening in many churches. Ang tingin lang sa'yo, alila. Pag hindi ka na pinakinabangan, pag absent ka na, masama ka na. Wala kang kaluwag-luwag. Natali ka. Galatians 5:1, kaya nang gagalaiti si Paul, sabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sabi, dati tayo mga slaves ng law, pinalaya na tayo ni Jesus, panindigan nyo yan. Huwag kayong pumayag na may bumawi, magnakaw sa inyo ng kalayaan kay Jesus. Kalayaang magmahal. Kasi hindi nga sila malayang magmahal eh. Utos, pag meron dyan makasalanan, itiwalag nyo, batuhin nyo hanggang mamatay. Hindi ka malayang magmahal. Pag sinabi mong kawawa naman siya, anong kawawa? Utos, batuhin yan. So, ayaw mo matindi, babato ka. Hindi ka malayang magmahal. Pinalaya ni Jesus sa mga tao para maging mapagmahal, maibigin, matulungin. Believers are free in Jesus from needless religious regulation and control. Dapat kayo ngayon sa'yo, self-control, which is one of the gifts of the Holy Spirit. Self-control, hindi control of others, control by others. Ang tunay na nasa Panginoon, pinamumugaran siya, tinatahanan siya ng Espiritu ng Diyos, siya ang kumokontrol sa sarili niya. Hindi kailangang bantayan, usisain, husgahan. Dahil nananagot ka sa Diyos diretso, hindi ka naman nananagot sa mga tao sa iyong kabanalan o kasalanan. Bakit sila ba ang namatay para sa iyo sa krus? Kaya mahalagang maunawa yun ng mga tao dahil nandito na nga at namatay ang Panginoon para tayo palayain, pero maraming pumapayag pa na hindi sila maging malaya dahil akala nila yun ang tama.
Kaya si Paul nagagalit doon sa mga Judaizers, yung mga conservative Jewish Christians na ipinipilit nila sa mga Galatians, sa mga tao sa Galatia, na maging Hudyo kayo kung gusto niyo maging Kristiyano. So niya, hindi na kailangan. Pinalaya na tayo. So importante yan, that if you're a Christian, if you're in the Lord, be free. Remember, not to be abusive, not to be licentious, but be free. Malaya ka. Lagi ang mga tao itatanong, pwede ko po bang isuot ang ganitong kulay sa church? You're free. Pero sana huwag naman kayong masilaw at mabulag dahil nung makita ka namin ay sobrang kang maliwanag. Nadapa na tuloy kami dahil nasilaw na kami. So hindi na loving yun, di ba? Pwede po ba akong ganito? Pwede bang mag-birthday? Pwede bang maglagay ng Christmas tree? Pwede bang magpasko? Ang daming pwede ba? Ang daming hindi pwede, ang daming bawal pagka tinuos mo yung mga tao. Pero the Christian is free to do anything that Jesus does not prohibit. So ang itatanong mo lang, ipinagbawal ba ni Jesus yan? Hindi, pero pinagbawal ng mga Pharisees, hindi nga ba kaya nga sila napagalitan? Hindi nga ba kaya sila laging itinutuwid? Kasi ang dami nila binabawal na hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Sinasakal yung mga tao. Kaya mga kapatid, if you're in the Lord, act free. Huwag tanong ng tanong, pwede po bang mag-birthday party? Pwede po bang magpatugtog? Magpatugtog ka. Kaya lang, pag-aralan mo dahil responsible ka sa sarili mo. Loving ka ba kung ang pangit-pangit, ang mali-mali ng mga words ng kantang pinapatugtog mo, tapos may kumanta, may naniwala doon, sinunod yon. Loving ba yon? Kaya actually, napakaganda nung law na love. Kasi mag-iisip ka. Hindi lamang letter of the law na nasunod mo, hindi ka nagpatugtog, so akala mo loving ka na. Pero iba pag sinabing love mas magiging maganda yung effect. And you don't only act free, set other people free. And let other people be free. Merong isang conservative na taga-church. Sabi niya doon sa isang babaeng nakasalubong niya, ganyan ba? Ganyan ba damit ng Kristiyano? Sabi niya talaga, kinokontrol niya yung isusuot ng kapwa. Alam niyo, sabi ni babaeng kinokontrol. Sabi niya, ate, buong buhay, pobreng-pobre ako. Kamakailan lang ko nagkapera-pera na nabili ko yung gusto ko, tapos gusto mo, hubarin ko pa. Dito mahimik ngayon si bully ate. Ano nga bang pakialam mo sa suot ng kapwa mo? Dahil mas malaki ang Bible mo, dahil mas matagal ka na sa church, marami kang verses, papakailan mo isusuot niya? Hayaan mo siya managot sa Diyos. Kung mali yun o tama yun. Marami kasi Kristiyano, parang pulis. Sin niyang ginagawa mo. Ganito, ganyan-ganyan. Yun ang mga na-criticize ni Lord. Now, hindi masama to rebuke in love, ha? Pero tiyakin mo na may love. Hindi lang dahil ang kala mo, ang dumi niya, ang linis mo, i-rebuke mo. Tanungin mo ng sarili mo, mahal ko ba talaga siya? May malasakit ba talaga ako? Ito bang pamumuna ko ay out of malasakit o dahil lang self-righteous ako? Kailangan malinaw yun. Ngayon, kung nagmamahal ka, pwede kang mamuna, but earn your right to be heard first. So bago mo punahin yung isang tao, tanungin mo muna sarili mo, may nagawa na ba ako mabuti para sa kanya? Natulungan ko na ba siya? Napaglilingkuran ko ba siya? Hindi yung wala ka namang ginagawa, tapos papasok ka sa buhay niya para mo siya diktahan dahil ang iniisip mo, mas banal ka kesa sa kanya. Yun yung ayaw na ayaw ng Panginoon. Huwag tayong manakal ng kapwa dahil si Lord hindi rin tayo sinasakal. Jesus teaches rest. Magtataka kayo, yung mga tinatawag ng mga makasalanan nung panahon ni Jesus, at is sa Kanya. Nung pumunta siya sa Jericho, doon siya kumain sa bahay ni Zacchaeus, isang chief tax collector. Nagulat ang lahat na insulto. Ba't siya doon kumain? Hindi sa bahay ng mga priests, for instance. Punta siya ng punta sa bahay ni Mary at Martha, mga babaeng pinagbabawalang makibarkada sa mga kalalakihan, pero laging nandun ang Panginoon, kaibigan niyang matalik ang magkakapatid na ito, pati na yung kapatid nilang lalaki na si Lazarus. Yung babaeng nahuli sa akto ng adultery, dapat babatuhin hanggang mamatay, pero ipinabato ba ni Jesus? No. Sabi niya sa babae, sin no more. Hindi niya pinagalitan, hindi niya idiniin, sabi niya, tigilan mo na yan. Dahil na-i-protect na niya yung babae na yon sa pagkakabato, may right na siyang sabihin, sin no more. Para hindi na kailangang mangulit na naman sa buhay mo yan. Yung babaeng inaisip ng marami ay dating prostitute,
Pumasok sa isang bahay na nandun si Jesus, nagbasag ng pabango, binuhos kay Jesus, nag-minister siya. Malaya siya na gawin yung gusto niyang gawin. At sabi ng mga lalaki doon nakaupo, kung talagang prophet tong Jesus na ito, dapat alam niyang masamang babae ito. Hindi niya papayagang mahipo kahit paan niya, pero pinayagan niya. Yung babae at is kay Jesus. Ang tanong, kung ikay relihiyosa, at is ba sa'yo mga kaibigan mo? At is ba sa'yo mga kamag-anak mo? At is ba sa'yo mga office mates mo? O pasong-paso sa'yo? Kasi wala kang ginawa kundi mamuna. Wala kang ginawa kundi mang-correct, mang-rebuke. Hindi ganun si Jesus. Kaya malalaman mo, am I Jesus-like? Or am I like the Pharisees? Pag pumasok ako sa isang lugar, will people stop what they do because I will judge them? Or will they just go on because they are relaxed? Ang layo ng mga Kristiyano kay Kristo. Kaya si Mahatma Gandhi, sabi niya noon, I have no trouble with Christ. My trouble is with Christians. Kasi para talagang hindi nare-reflect ng mga Kristiyano si Jesus. Ang nare-reflect nila yung mga Pharisees and priests of old Israel. Now, Jesus teaches rest. So do not follow religions that exhaust you. Hindi si Jesus ang nangunguna doon. Do not impose regulations that make people fail. Bakit sobra mong tataasan ng standard para magbagsakan ng lahat? Help people succeed. At lalong-lalo kung hindi ka na nga Jew, huwag ka nang makisangkot sa mga usaping Jewish. Pinalaya na nga sila, ikaw na hindi kailangan yung pagpapalaya na yon, sasali pa. Pag nagbabasa kayo mga kapatid ng mga verses, Old and New Testament, ang laging salaan si Jesus. Yung salaan, alam nyo, di ba, pag may ibinuhos ka doon, dapat lalampas yung mga lalampas, yung maiiwan, puwera. Ganun din, salain nyo kay Jesus ang mga utos, ang mga katuruan. Pasado ba to kay Jesus? Gusto ba nito Jesus? Kasi kung hindi papasa kay Jesus, kasali na yun sa mga nabura. Loving ba to? Talaga bang hindi ako pwedeng kumain ng hito? Hindi ba ako pwedeng kumain ng tuna kasi walang kaliskis? Ano bang sinabi ng Panginoon tungkol sa pagkain? Sabi niya, hindi mahalaga kung anong pumapasok sa bibig ng tao. Ang mahalaga kung anong lumalabas sa bibig, mga salita. Diyan ka mahuhusgahan. Hindi sa pumapasok. So, yung mga tungkol sa pagkain na yon, lampas na. Pinawalang bisa na ni Jesus. Ngayon, yung mga iba ang hilig-hilig sa ibang kaistriktuhan ng Leviticus, kung ipagpipilitan nyo ang isa doon, sundin nyo lahat. Huwag kayong gagalaw pag Sabado dahil pinagbabawal yon. Huwag kayong uupo sa mga bus dahil baka may umupo doon babae nagme-menstruate, unclean yung silya na yon. Malalaman mo pa ba yon? So sabi mo, pwede na hindi sundin yon. Yung pala, ba't yung iba pinipilit mo? Kasi may paborito kang idiin, may paborito kang usigin, kaya pag nakita mo sa Leviticus na pwede silang usigin, iuusig mo. Pero yung mga ibang, huwag kang magtatrabaho pag Sabado, yung mga ibang, huwag kang uupo kahit sa inupuan ng babae nagme-menstruate. Hindi mo na sinusunod, kumakain ka rin ng hipo, ng talaba, ng kung ano-anong lobster, na bawal sa Leviticus. Pero yon pwede mo i-break. Pero yung bine-break ng kapatid mo sa Leviticus, bawal. You know what I mean? Napaka-selective ng kabanalan ng maraming Kristiyano. Pinipili lang nila yung paborito nilang usigin na kasalanan at nagpipikit mata sila doon sa mga alam nilang pinagbawawal pa rin pero sila mismo gumagawa. Kaya sabi ni Gamaliel, why are we going to impose these difficult regulations on people and even our own ancestors and even we are not able to follow this? Kaya ang solusyon ni Lord, sige, guilty lahat dahil wala namang makasunod. Ang natitira na lang na law is love. Kailan kaya natin makikita sa Christian churches na nagsasabing sila ay Jesus-based, Jesus followers, na talagang umiiral yung kay Jesus na batas na love? At hindi nagkakaaway-away, nagyagyera-gyera dahil sa Leviticus, dahil sa ganito, dahil sa kanyan. Kailan mangingibabaw yung utos ni Jesus kaysa doon sa mga opinion ng mga propeta at ng mga ibang mga disciples na tao din naman sila. Hindi sila perfect. Only Jesus is perfect. Kaya dapat ang lahat ng teaching ng buong Bible, sasalain mo pa kay Jesus. Dahil iba ng usapan, this is now the new covenant, this is the New Testament. There is a new arrangement between God and people. Sayang yung privilege na ibinibigay ng Diyos kung hindi natin gagamitin. Jesus teaches freedom from needless religious regulations, control, and burdens.
So let others rest and enjoy their full lives. Matthew 7:12, ang sabi ng Panginoong Jesus, treat others as you want them to treat you. This is what the law and the prophets are all about. Ang dami-daming law ng prophets, ang dami-daming law nila Moses, pero sabi ni Lord, ganito na lang yon: love others as you would like to be loved. Treat others as you would like to be treated. Yun na ang law. Doon na lang kayo mag-focus. Yun ang inyong ipamuhay. Matatahimik kayo at papayagan yung ibang matahimik din. So sa darating na bagong stage ng ating spiritual life, bagong level ng maturity, be more Christ-like. Let the love of Jesus prevail in our lives. Salain ang mga teaching na hindi papasa sa love ni Lord at ang ating unahin at tupagin yung pag-ibig na itinuturo ni Jesus. Hindi lang tayo ang marerelax. Lahat ng tao sa paligid natin marerelax at lalo magiging kaakit-akit sa kanila na sumunod kay Jesus. Hindi nila sasabihin yung sinabi ni Gandhi, I have no trouble with Christ, my trouble is with you, Christians. Some Christians are so much on fire with their religiosity that they burn everyone near them. Hindi nyo gustong maging ganon. Maging maalab tayo pero hindi nakakasunog sa iba. Ang sobrang init ng ating pagkarelihiyoso. At ma-enjoy natin yung kalayaan kay Jesus. Huwag laging guilty. Huwag lagi na lamang na feeling kulang, feeling masama. Kasi lahat yan, charged to the blood of Jesus. Sayang ang sakripisyo ni Jesus kung dadalhin pa natin yung burden of guilt at lalong-lalo yung burden of pretense. But we can be free and we can set others free only if we will love like Jesus unconditionally. Not judgmental. Ay kukuhanin pa nung pinagkakautangan ng kanyang namatay na asawa. Tradisyon nung araw na ang hindi nababayarang utang, yung anak mo ang magiging bayad. Malaking problema. Nalulungkot, wala na ng asawa, at ngayon mga walang pa ng mga anak. Nagpunta siya sa boss ng kanyang asawa, yung head prophet, si Elisha. At nilinaw niya, diniin niya na ang kanyang asawa ay dating naninilbihan, nag-aaral, tagasunod ng propeta, kaya may connection siya dito sa propetang ito sa pamamagitan ng kanyang asawa. 2 Kings 4:2, maybe there's something I can do to help, Elisha said. What do you have in your house? A most important and a most intriguing question. Lumapit yung babae sa kanya dahil nangangailangan ng tulong. Hindi natin alam kung ang inaasahang tulong ng babae ay bigyan siya ng pera para pambayad sa utang at ng yung anak niya ay huwag maibayad, huwag maipangbayad, or kakausapin ba ng propeta yung pinagkakautangan na patawarin mo na yung utang, propeta naman yung nagkautang sa'yo. Hindi natin alam kung anong laman ng isip ng babae. Pero definitely, hindi yon ang iniisip ng propeta. Kasi sabi ng propeta, maaaring may maitulong ako sa iyo. Ano ba ang meron ka sa bahay mo? Hindi itinanong kung ano ba ang meron ng nanay mo, kapatid mo, kapitbahay mo, o ano bang meron ako na pwede ko ipautang sa iyo? No. Ano bang meron ka? At kung umaasa yung babae ng tulong na mas instant, halimbawa ay funds, baka pwede siyang wala ng gana dahil ang tanong sa kanya kung anong meron siya. Walang-wala nga siya, kaya nga siya lumalapit. 2 Kings 4:2-4, Sir, I have nothing but a small bottle of olive oil. Elisha told her, ask your neighbors for their empty jars, and after you've borrowed as many as you can, go home and shut the door behind you and your sons. Then begin filling the jars with oil and set each one aside as you fill it. Nakakataka naman itong payo ng propeta. Sabi niya, anong meron ka sa bahay mo? Sabi nga natin, walang-wala nga siya, kaya lumalapit. Sabi niya, Ginoo, wala po akong anuman, kaysa konting-konti lang na langis ng oliba. Alam niyo, yung olive oil noon was a commodity. It was a precious commodity kasi yan ay pwedeng pangluto, pwedeng pagkain, pwedeng panggamot, pwedeng pangmasahe. Very precious. At sabi sa kanya ni Elisha, baybayin mo lahat ng mga kapitbahay mo, manghiram ka ng napakarami, pinakamaraming kaya mong hiramin ng mga walang laman na mga banga, mga sisidlan, umuwi ka, at isara mo ang pinto,
kayo lang mag-iina ang nasa loob ng bahay, at pagkatapos, simulan mong isalin yung langis mo na konti sa mga nahira mong sisidlan. 2 Kings 4:5, the woman left. Later, when she and her sons were back inside their house, the two sons brought her the jars, and she began filling them. Very thrilling, very exciting. Marami-rami naman silang nahiram ng mga lalagyan. Nagsara sila ng pinto at sinimulan nilang magsalin. 2 Kings 4:6, at last she said to one of her sons, "Bring me another jar." "We don't have any more," he answered, and the oil stopped flowing from the small bottle. Wonder of wonders, habang nagsasalin sila at may napagsasalinan pa, hindi naubos yung konting langis niya. Kailan ito naubos? Nung wala nang mapagsasalinan, ubos na ang mga jars. Kaya sabi niya, pahingi pang lalagyan, wala na po tayong lalagyan, puno na at wala nang empty, tumigil yung langis sa pagdaloy. 2 Kings 4:7, after she told Elijah what had happened, he said, "Sell the oil and use part of the money to pay what you owe the man. You and your sons can live on what is left." So, ano na po nang gagawin namin? Marami na kaming oil sa bahay. Abay di ibenta nyo. Part ng mapagbebentahan mo, bayaran mo yung utang ng asawa mo, hindi na mababawi ang yung mga anak, magiging slave, at yung natira, sapat na sa inyo, ipamuhay nyo. Presumably, hanggang magkaroon sila ng mga hanap buhay, magkaroon sila ng susunod na pagkukunan. So that was the problem, and all the solutions embedded in the problem. How the problem was solved is very, very interesting, and it is our interest now, how the problem was solved, or what she needed, which was the problem, and what she had, and what she did. Very important. So the problem was solved by looking at what she needed, and then what she had, and what she did. First of all, she needed money. Sino kaya sa mga tao ngayon hindi yan ang need? Kahit naman dumadami yung pera mo, sabi ng Solomon, dumadami din yung bayarin, dumadami ang gastos, may kailangan ka pa rin. She needed money to pay up so that she would not have to give up her sons. But what she had, isa-isahin natin, kasi mukhang walang-wala siya but she had a prophet husband, although past tense na, patay na, dead, but still useful. Marami nga kung kailan naging dead o naging useful lalo kung may insurance. So he was dead but still useful, dahil may connection siya sa kanyang head prophet. And what did she do? This woman, she capitalized on the goodwill of her husband, on his goodwill, and on his connection. So, that she had at home. She had a dead husband that had a good reputation and had friends. So, lesson agad sa atin, lalo sa mga magulang, mag-iwan, magpamana ng goodwill. Para ang yung mga iiwan, meron man lang mabalikan, mapuntahan, matakbuhan, na alang-alang sa iyo at sa iyong alaala ay tutulungan ng mga naulila. So she also had a prophet connection. She had a husband and she had a connection all the way to God. This was not a simple connection. He was a prophet. Elisha, one of the most celebrated prophets of the Bible. And then what she do? What did she do? She approached the one who could and who would help. Dapat ngayon pa lang umaandar na yung guni-guni natin mga kapatid para yung mga sarili nating problems, mahanapan natin ang solutions, lesson from this story. She approached the one who could help. What's the point in approaching someone who's willing to help but cannot help anyway? And then she approached someone who also would help. What's the point if they could help but would not? Kung kaya nga pero ayaw naman o hindi gusto. So isipin, sino ang merong ganong power? And she had an idea. What was that idea? Tell the prophet. Kailangang sabihin ko sa propeta ang problema ko.
Sobrang bigat, kailangan humanap ako ng ibang balikat na pwedeng tumulong, laang tumulong, kayang tumulong, at gustong tumulong. At yun yung propeta. So the solution to many of our problems is usually just an idea. Idea. Bawat problema may katapat na solusyon. Kailangan lang makonekta sila ng idea. Dapat may idea, dapat may iniisip at nag-iisip ang tao. And what she did, she worked on the idea. Sabi niya, alam ko na, ang una kong gagawin, pupunta ako sa prophet, sasabihin ko ang problema ko. At hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi siya nagtagal pa, pumunta nga siya at sinabi niya. Marami sa atin, maraming ideya, pero walang aksyon. Alam mo yun ang gagawin mo, tama. O sige, kukuha ko na insurance. Kailan? Sige, sabihin ko sa iyo. Biglang namatay ka na bigla, wala na insurance. Kung kukuha ka rin lang, kumuha ka na ngayon kasi unang hulog mo pa lang, pag bigla ka na dedo, covered ka na. Act on the idea, especially if it's a good idea. Meron naman mga tao, act ng act, wala namang ideya. Suntok-suntok sa buwan, kung ano-anong pinagagagawa, walang plano. Hindi rin magwo-work. So she had a good idea, and she acted on the idea in a very timely manner. Kasi kung pinatumpik-tumpik pa niya, pinatagal-tagal, baka dumating na yung pinagkakautangan, nakuha na yung mga anak niya bago pa siya nakakilos. Do not, sabi nga ni Manuel L. Quezon, do not live for tomorrow what you can do for today. Natatandaan niyan yung mga nag-elementary na noong mga 1960s, Quezon Code of Ethics. Do not live for tomorrow what you can do for today. Nawala na yan nung araw pagka mga flag ceremony pag Monday, may mga nagre-recite ng mga Quezon Code of Ethics. And it gets instilled in you. Manners, etiquette. Kailangan huwag yung manya na habit. So the prophet did not give her money. The prophet gave her another idea in answer to her idea. Her idea was to go to the prophet, so the prophet gives her another idea. If the woman was thinking of money, the prophet gave her something better. Pag mayroon tayong financial problem, mga kapatid, hindi pangungutang ng pera ang laging pinakamagandang solusyon. Or hindi pera agad o cash ang pinakamagandang solusyon. Kung yan ang pinakamagandang solusyon, nanalangin na sana yung propeta, naghimala ang Diyos, may pera, o eto na yung pera. But God does not work that way. The prophet did not give her a dole out, but the prophet gave her a project. Binigyan siya ng isang proyektong mapagkakakitaan. What else did the woman have? The woman had courage. Ang mga babae nung araw, hindi basta-basta lumalapit sa lalaki, lalo yung lalaki na yun, mataas ang ranggo sa lipunan at sa pananampalataya. Pero may lakas ng loob o nilakasan ng loob ang babae na ito at lumapit siya sa propeta. Talo ang mahiyain. Lalo kung byuda ka, mahiyain ka, magiging alipin ng mga anak mo. Ang mga anak ng mga mahiyaing magulang, dehado, talo, ipinapatalo dahil nahihiya. Tanggalin nyo yung hiya sa buhay. Ang ikahiya mo lang yung masamang ginagawa. Pero yung lalapit ka, hihingi ka ng tulong, lahat naman nga kailangan ng tulong. Tiyakin mo lang na hindi ka naman laging ikaw na lang yung humihingi. Pamisa-misa ikaw naman magbigay. O pagpahingahin mo naman yung hinihingan mo, hindi parate. Pero hindi nakakahiya na humingi ng tulong sa oras ng kagipitan. Hindi nakakahiya na magpaalala kahit sa employer mo na deserve mo na ang raise kasi ang tagal-tagal mo na, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo, wala pa. Hindi nakakahiya na i-demand mo kung ano yung what is rightfully yours. Kung namatay ang asawa mo, nag-aagaw-agawan sa mana yung mga pamilya niya, mahiyain ka, talo ng anak mo. Dapat ang tao hindi mahiyain, lalo may umaasa sa'yo. So talo pagka mahiyain ang tao. Hindi naging katalunan ng mga anak niya yon dahil itong babaeng to may lakas ng loob. And then what she had, the star of all the things she had, was some oil at home. Sabi ng propeta, what do you have at home? And this is a godly way to solve problems. What do you have? What is your strength?
What is it in you that can become a solution? Dapat naman mayroon kayo kahit konting sariling oil sa bahay. Have something. Kahit nung naghimala si Jesus, pagpapakain ng 5,000 lalaki plus women and children, merong something. 2 maliliit na isda at 5 pirasong maliliit na tinapay, pinarami. Pero kung wala ni isang isda at wala ni isang tinapay, anong paparamihin? 0 times 10 is 0 pa rin. Kailangan bigyan mo ang Diyos ng something to bless. Gusto mong pumunta sa exam, pumasa? Mag-aral ka at yung alam mo, ma-bless niya dumami habang sumasagot ka ng mga tanong. Gusto mong umunlad sa buhay? Maghanap buhay ka, kumita ka ng kahit konti para paramihin ang Diyos, paunlarin ang kinikita mo. Hindi yung wala ka namang kinikita, gusto mo pang gumastos. Hindi dinadaan niya sa dasal. Kailangan meron kang something. So, bigyan ng Diyos ng mapaghihimalaan. Huwag walang-wala. Boring yung laging walang-wala ako. Ang haba-haba na ng buhay mo, walang-wala ka pa. Bakit naman walang-wala ka? Sobra ka naman successful sa pagiging wala. Pagka lagi kang wala, may kasalanan ka na rin doon. Liban na lang, as I always love to say, na sobra ka matanda, sobrang bata, o sobrang may sakit. Pag willing kang ihampas ang katawan mo sa trabaho, hindi ka pwedeng walang-wala. Meron at meron, magkakaroon. And what we learn here is what we already know. Little becomes much when you place it in God's hands. Line yan of a song. Little becomes much when you place it in God's hands. At ganun ang miracle. Meron kang konti, paparamihin ng Diyos. Meron kang konting effort, paparamihin niya. To the best of your ability, ha? And what she did, she committed her own resources. Itinaya niya yung sarili niyang konting langis. Marami mga tao hindi nasosolve ang problema kasi gusto nila wala silang gastos. Iba ang gagastos, sosolve ng buo nilang problema. Gusto nila wala silang hirap, iba ang maghihirap, iba ang gagawa ng buong project. Ida-deliver na lang sa kanila yung tubo. Kailangan kasali ka sa hirap. At kung ano man ang meron ka, itaya mo doon. Kasi pag nakataya yung resources mo, mas pagsisikapan mong maging matagumpay. Kaya yung mga bumibili ng mga franchises, yung gusto mag-franchise ng, halimbawa ay buko o kung anumang maliit na tindahan, ang requirement, ikaw ang tatao sa tindahan mo. At saka meron ka talagang cash outlay para sikapin mong umunlad yun dahil may nakataya ka eh. Gusto mong magtagumpay yung project. Marami mga tao hindi nasosolve ang problema kasi ayaw nilang magastusan, ayaw nila mahirapan, gusto nila charity. What else did she need? Remember, a need is a problem here and we're looking for solutions. She needed bottles. She needed jars. Lots of them. But what she had was only what was at home. But she had neighbors who had the bottles, the jars. And obviously, she had goodwill. Wala siyang jar, pero may mga kapitbahay siyang may jar. Ngayon, kung siya'y palaaway na babae, nakikipagkagalit sa mga kapitbahay, goodbye solution to the problem. Kasi kailangan ng jar, wala siyang jar, ang kapitbahay meron, pero di niya kausap eh. Kagalit niya. So meron siyang goodwill. Dumadami ang assets niya. Pag binilang natin, kanina parang wala. She had neighbors who had bottles and she had goodwill. And what she did, she sought help from her neighbors. Nagkakatok, bahay-bahay, meron ba kayong pwedeng mahiram na jar? Kung di ka pinagkakatiwalaan, kung hindi ka gusto, di ka papahiramin kasi nababasag ang jar. Kung may history ka ng pagiging burara na lahat ng dinala mong jar ay nabasag, walang magtitiwala sa'yo. So you see, in solving a problem, pati history mo masasangkot. Trustworthy ka ba? Pwede ka bang pagtiwalaan? Pwede ka bang pahiramin? Kasi pwede, yes, marami akong jar. Kilala naman kita, hindi mo naman ako kinaaway, pero hindi kita papahiramin kasi ang dami mo nang nabasag.
Ang pag-solve sa problema, hindi lang habang nandun yung problema, even long before it happens, your behavior, your performance is part of the future solution. Kung may inaaway kayo ngayon, nagsasara kayo ng pinto na matulungan niya kayo sa darating na problema niyo next month. At sinong nakakaalam kung magkakaproblema kayo o hindi? Yan yung nangaaway, nakikipagkagalit, bulag yun. Bulag siya sa katotohanan na hindi siya self-sufficient. Na darating at darating ang panahon, kakailanganin niya ang awa, ang tulong, ang respeto ng kapwa. So, she sought help from her neighbors. Ang obvious na lesson sa atin ay be neighborly. Bagamat ngayon, kahit nasa kabilang part ng mundo, isang text lang sa'yo, nahihiraman ka na. So, maging neighborly ka talaga lalo. Plant what you want and what you will need to harvest. And in your problem solving, enlist people's help. Napaka-importante pala dito yung kanyang pakikisama, pakikitungo doon sa head prophet. Ngayon sa kanyang mga kapitbahay din. So what she needed was help. But what she had was a dead husband, a living prophet, 2 sons, and people around her. Tell me, with all of this, put into the brew, alam nga namang hindi pa masolve ang problema niya. Tingnan mo lang yung listahan ng mga inilagay na assets na ilalagay ngayon, ima-marshal to solve her problem. Parang alam mo na masosolve ang problema eh. A dead husband with a good reputation, a living prophet, 2 sons, and a lot of people. The problem became parts of the solution. Remember that her problem were her 2 sons. Now her 2 sons were the main helpers in her endeavor. Sila yung mga katulong na nangolekta ng mga jars at katulong na nagsalin. And what she did, what she sought, people. Walang problemang sobrang bigat kung marami kang katuwang. Lalo kung willing sila and able na tumulong sa iyo. Many are able but are not willing. So you should ask yourself, why not? And many are willing but not able. It's not your problem, it's theirs. But to have people who are willing and able, don't ever lose them in your life. May mga tao nakikipagkagalit sa biyanan, sa manugang, sa kapatid, maging sa asawa, sa anak. It is foolish. Ang laki-laki na ng financial investment mo sa kanya, laki-laki na ng emotional investment mo, ang dami niya ng pinagsamahan, tapos aawayin mo, hahayaan mong inaway ka, hindi mo ginawa ng paraan para kayo magkasundo. It's to your big loss. Every person you lose in your life, in your social registry, is a loss. Dapat yan pinapahalagahan. So turn problems into solutions. And the lady realized one great thing, that in problem solving, people, not things, are the best assets. Ang tunay na napakalaki mong asset ay tao na makakasama mo, naniniwala sa iyo, makikibakas sa iyo. So may problema ba tayo? Anong problema natin? Financial or other things? Do something. Pray, but do something. Hindi pwedeng pray ng pray tas walang action. And remember, let's take a second look at the solution. Hindi siya sinabihan ng propeta, wala pala kayong pera, konti lang ang pera ninyo, may problema kayo, so magtipid kayo masyado. Bawasan yung kinakain ninyo. Magtipid kayo na magtipid. Huwag na kayong gumamit ng ilaw. Huwag na kayong, at kung modern time, huwag na kayong mag-electric fan. Huwag na kayong kumain na masarap. No! Hindi sila tinuro ang magtipid. Ang itinuro sa kanila ng propeta ay to produce money. To make an income and to increase their income. Iba naman kasing case nila dahil may propeta involved, so may miracle. But do you know na sa buhay natin, may miracle every day? Pwede nga hindi dumadami talaga literally yung oil mo, baka nga wala ka pang olive oil. Pero may ibang dumadami. Kasi kung hindi ka pinaghihimalaan ng Diyos, kapatid, bakit buhay ka pa?
Sa dinami-rami ng needs sa buhay at sa kinakonti-konti ng resources, bakit buhay pa tayong lahat? Himala yun. Tayo ang living testimony na nangyayari pa ang mga himala. Na napakaraming pwede mangyari sa iyo. Sa pagpunta mo lang dito, pwedeng nasagasaan ka, nabundol, nadaganan ka ng natutumbang puno. Pwedeng may sumaksak sa iyo, pero ayan ka, buhay ka. Himala. Patuloy ang paghihimala ng Diyos. Yan lang makatawid ka ng mga kalye ng Maynila na manatili kang buhay. Himalayan, ha? Daig pa nito yung nasa Biblia. So, hindi pinaghihimalaan din tayo, ha? Hindi lang sila. Pero ang point, the secret is in commerce, not in slavery. Kung meron lang tayo ngayon, sila noon na atin ngayong super OFW mentality, ang solution, sell your sons to slavery. Send them off. Para masolve ang problema na ngayon yung laging ginagawang solusyon ng mga tao. Hindi naman laging yun ang solusyon. Nasanay na lang tayo na yun ang solusyon. Maraming solusyon. Ang yumayaman nga sa bansa na ito, yung mga nag-i-stay Hindi yung umaalis. Yung umaalis, nagkakaroon ng panggasto sa pagpagawa ng konting bahay na maraming letter A na korting bubong. Diba? Nakakabili ng konting kotse, pero pag umuwi na, may kotse pa bang pangalawa? Wala na. Nakakabili ng konting alahas, pero pag umuwi na, bibenta na si alahas, hindi sustainable. Hindi sinabi ng prophet, gano'n naman pala, sige, say goodbye to your kids. No. Sabi ng prophet, make money. At lagi kong idinidiin yan sa ating mga kababayan. Magpapakasal pa lang kayo, tapos next month, mag-abroad na yung husband mo. Why don't you make him stay and the two of you make money? Nag-asawa ka pa, magkahiwalay naman kayo. Tapos ang dami-daming mga babaeng naghihintay lamang o lalaki na naghihintay lang ng padala, nakatunganga araw-araw. At dahil nakatunganga, naiinip, magsa-shopping ngayon. Magmo-mall, magsisine, kakain, gastos ng gastos kaya walang pera. But the solution is to make more money, not to save. Although it helps to save, pero pag ang mentality mo is to save, habang buhay na lang, gas-gas na yung payog mo, hindi mo pa pinapalitan. Habang buhay na lang, yung mantikang ipinamprito mo last week, paulit-ulit mo pa ang pinampiprito. Habang buhay na lang, nagbubunga nga ka. Ang tubig! Magastos kayo sa tubig. Ang kuryente, patay ng ilaw. Habang buhay na lang. Kung kumikita ka ng marami, mag-save ka pa rin sa tama, pero hindi mo kailangan gawin yun. Get out of a mentality. It's a mentality that is the biggest prison. Ang mentality, kaya gusto natin magpagawa ng bahay, anak, mag-abroad ka. Kahit prostitute, nanay, oo, nadadaan na yan sa paligo ngayon, anak. Ang halaga, magkabahay tayo. Yung kumari ko, mas malaki ang bahay. Lagi na lang ang solusyon, itaboy ang mga tao. Tapos lulungkot-lungkot. Pag nalungkot naman, hahanap ng konting aliw. Nagkaka-complicate ang problema. Well, it is a band-aid solution. It should not be the mentality of our people to always send out our loved ones to earn money. Ang mga yumayaman dito sa bansa natin, mga foreigner, bakit sila nandito? Dahil nagkakapera sila dito. Ayun, iba naman, kung gusto mo mag-abroad dahil hilig mo, dahil gusto mo talaga, well, ibang usapan na yon. Pero para isipin mong yun lang ang solusyon, hindi yun totoo. Noong 1970s lang nagsimula yung policy na yan. Mid and late 70s. But before that, hindi naman yan ang solusyon natin sa ating mga economic problems. At nandito sa kwento, hindi sell your labor, sell your children, no. Produce more. At nakita natin kung paano sila nakaproduce ng more, hindi ko na uulitin. So anong problema natin sa buhay? Lalo kung financial, produce more. I'm not even telling you to keep on saving. Kundi, produce more money. Gusto mo palang kumain ng masarap, edi mo produce ka ng maraming pera. Gusto mo palang lunurin ka ng electric fan na laging nasa 3 ang speed, edi gawin mo, pero may pambayad ka dapat sa kuryente. Make money. Kailangan meron kang enterprise. And all the elements in the story will help us do that. Hindi na uso ngayon ang one-income household. Talagang maghihirap ka, puro tipid. Kailangan lahat may kita. Bawat taong nagko-consume, dapat nagpo-produce. Except for the few moments, and it should be short, when students are full-time na nag-aaral, o sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Konti lang yon. Marami are able-bodied,
Kayang-kaya natin mag-produce. Huwag kayong makontento na isa lang ang income nyo. Kung hindi kayo kontento sa inyong income. Ngayon, kung kontento kayo, di sige, makontento kayo. Pero ang dami nyo pang pangarap. Gusto nyo pang makapagbakasyon sa napakalayong Batangas. Hindi maabot-abot na pangarap. Abay, increase your income. Huwag kayong makontento sa sweldo-sweldohan lang. Dahil walang matutupad na pangarap pag ganun lamang. Seek people's help. People love to help others who deserve the help and people that they like. So it is important to be likable.